Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isa na namang pribilehiyo na ibinigay sa akin ng Diyos upang makapagpahayag ng kanyang salita sa araw na ito. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Ama, sa oras na ito, ipinagkakatiwala ko ang lahat ng aking sasabihin at naway maipahayag ko, Panginoon, ng maayos, buong linaw ang iyong mga salita. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng karunungan at ikaw siyang maitaas, madakila sa oras na ito. In Jesus' name. Ayon sa binasa ng ating kapatid na Sister Rose Jane, sa Santiago chapter 1, verse 5 and 11. Nakasiris po tayo sa pag-aaral sa Book of James, na pinag-aralan natin sa last month ay sa Santiago chapter 1 verse 1 to 6 na pinamagatan natin benepisyo ng mga problema. So mag-review po tayo para ikunin po natin ang ating pag-aaralan ngayon umaga. So ang ating key verse last month nakapokus pa tayo sa Santiago chapter 1 verse 2 and 3 na sinasabi, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. So walang nabubuhay sa mundong ito na hindi dumadaan sa pagsubok sa buhay. Ang pagsubok ay hindi maiiwasan, hindi maiiwasan ng tao, hindi mahuhulaan kung kailan darating ang pagsubok sa ating buhay. At ang pagsubok din ay iba-ibang kaparaanan na dumarating. At ang pagsubok ay may layunin sa ating buhay. So, ang pagsubok ay dinadalisay ang ating pananampalataya at pinapatatag ito. Para masolve po yung ating problema, so kailangan po natin ng karunungan ng Diyos. Ang karunungan ay nagmumula sa ating Panginoon. So ang sabi sa Santiago chapter 1 verse 5, ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang nagbibigay ng hindi nanunupa. Amen. Ang book ng Santiago, ito ay isinulat ni Santiago para sa hinirang ng Diyos o sa mga mananampalataya upang hilahad ang kanyang tagubilin tungkol sa karunungan ng Diyos at gabay sa pag-uugali kung papaano kumilos ang mga mananampalataya. Ang Book of Santiago ay nagdidevelop sa ating pananampalataya at nagdidevelop sa ating pag-uugali. So ngayong umaga, ang pag-aaralan po natin ay sa Santiago chapter 5 verse 11, pero nakapokus po tayo sa Santiago chapter 1 verse 5 and 6. Ito'y pinamagatan kong make up our mind. Pag-aayos sa ating isipan or paglilinis sa ating isipan. Ang sabi sa Book of James, chapter 1, verse 8, sa King James Version, double-minded man is unstable in all his way. Sa Tagalog, sa NIV translation, ang dobleng pag-iisip na tao, hindi matatag ang lahat ng ginagawa niya. Ang problema, mayroon tayong tinatawag na indecision. Ano ba yung indecision? Ang indecision, ito yung laman ng ating isipan at nag-aagaw ng mabuti at liko. Kaya ang tao, hindi siya makapag-isip kung ano yung nakakabuti at kung minsan ay padalos-dalos ang kanyang
isipan. So, walang tamang pag-iisip. Hindi siya makapag-isip ng maayos. So, minsan ang indecision ay nagpo-cause ng unstable emotion. Pag sinabing unstable emotion, hindi matatag ang ating emosyon, laging nag-aalinlangan, magulo ang ating isipan. Kapag tayo nakakaranas ng mga stress, depression, trauma o kabalisahan, unstable po ang ating emosyon. Hindi siya nagiging matatag, kaya nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan, yung double-minded po, at padalos-dalos kung mag-desisyon, yung action na ginagawa natin. Hindi po tayo makapag-desisyon ng maayos. Na akala mo ay tama, yung pala ay hindi tama. Ang sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23 sa Good News Translation, "Be careful how you think. Your life is shaped by your thought." Sa Tagalog, ang isipan mo'y ingatan, mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Huwag nating pakainin ang ating kaisipan ng mga junk food, mga negatibong bagay na lumalason sa ating isipan at nagpo-cause ng pag-aalinlangan, stress, depression, anxiety, at iba pa. Kung ano ang nakikita ng ating mata o naririnig ng ating tainga, agad ang ating isipan, aandar na yan. Ang labanan ay nasa ating isipan. Minsan ang ating isipan ay hindi makapagtimbang ng mabuti o masama sapagkat umiiral yung bugso ng damdamin. So halimbawa na lang po. So sabihin na lang natin sa sobrang panonood ng mga, halimbawa sa mga horror movie. Kagaya po yung ang aming prinsipe, kapag nanood yan ng nakakatakot, nalalason po yung kanyang isipan. Pag nakapanood yan, hindi na niya kayang pumunta mag-isa sa CR. Takot na siya. So, naapektuhan yung ating isipan. Pati yung ating puso at yung ating kilos. So, nung pinakain niya na nakakatakot na movie, ng kanyang isipan, pati yung kanyang action naapektuhan. Hindi na siya makapunta ng CR kasi takot na siya. At isa pa, sa sobrang panonood, nung nakapanood siya na umaakyat ng puno. So dahil sa murang edad, ginaya rin niya, umakyat din sa puno at pinagpipitas yung langka doon sa tabi dati. So ganun po kahalaga kung ano yung pinapakain natin sa isipan natin, nagre-reflect po sa ating pagkatao. Katulad ng TikTok. Sa sobrang panonood ng TikTok, hindi ba ginagaya? Pupunta sa ating isipan, napunta sa puso, tapos isa ka na rin sa nagtitiktok. Ganun po kahalaga kung ano yung pinapakain po natin sa ating isipan, kung ano ang nakikita natin, at kung ano ang naririnig natin, aandar agad ang ating isipan. Mahalaga sa ating buhay ang karunungan mula sa Diyos. Ingatan, mabuti at alagaan ang ating kaisipan. Bantayan natin ang ating kaisipan. Ang ating kaisipan ay kontrol niya ang ating buhay. Halimbawa, sa pag-iinuman, alam mong nakakalason dahil mapapasabak ka kapag sumama ka. Pero pinaglalabanan ng isipan, sige lang, sinusunod mo. Sumama ka.
Kaya ngayon nalaso ng iyong isipan, isa ka na rin na hindi maayos ang iyong isipan. Nakapagsalita ka ng hindi kaaya-aya. At pangalawang indisisyon na sanhi ay yung tinatawag natin unstable relationship. Pag sinabing unstable relationship, hindi matatag yung ating relasyon sa Diyos. Maraming kadahilanan kung bakit hindi nagiging matatag ang ating relasyon. Ang ating pundasyon sa pananampalataya ay hindi malalim. Minsan kahit alam natin ang salita ng Diyos, alam natin kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay, minsan hindi natin sinusunod. Sinusunod natin ang ating sarili. At marami pang mga excuses kung bakit nagiging unstable ang ating relasyon sa Diyos. May mga karakter sa Biblia na unstable, hindi matatag ang relasyon nila sa Diyos. Tulad ni na Ananias at si Sapphira, kung nabasa nyo, kung nagde-devotion po kayo kahapon, tiyak na nabasa nyo ito. Hindi sila naging tapat sa pinagbintahan ng kanilang lupa. Binawasan ni Ananias ang pinagbilhan nito at alam ng kanyang asawa na si Sapphira. At bahagi lamang ang ibinigay sa mga apostol. Kaya sinabi ni Pedro kay Ananias sa Gawa chapter 5 verse 3 and 4, anong napadaig ka kay Satanas? At nagsinungaling sa Espiritu Santo. Bakit mo binawasan ang pinagbilhan ng lupa? Nang hindi pa naipagbili ang lupa, hindi ba sa iyon? At nang may pagbili na, hindi ba iyo ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka nagsinungaling? Hindi ka nagsinungaling sa tao, nagsinungaling ka sa Diyos. Sa Diyos ka nagsinungaling. At nang marinig ito ni Ananias, at siya ay patay na bumagsak. Ganon din ang nangyari sa asawa ni Ananias ni Sapphira. Sila po yung tinatawag na unstable relationship sa Panginoon. Hindi matatag ang kanilang relasyon sa Panginoon. At isa pang karakter sa Biblia, si Judas Iscariote, isa sa mga alagad ng Diyos sa Panginoong Hesus. Siya'y may katungkulan na ingat yaman. Hindi pa siya nagtatraidor sa Panginoon, pero ang kaugalian na siya, nangungupit na siya. At sa halagang 30 pilang, ipinagkalulo niya ang Panginoong Hesus. Unstable ang relasyon ni Judas sa Panginoong Hesus. Nang dahil sa pera, ipinagpalit ang kanyang relasyon sa Panginoon. At marami pang karakter na binabanggit sa Biblia na unstable ang kanilang relasyon. Lalo na sa pagbibigay sa ating Panginoon. Minsan, nasusubok tayo ng sitwasyon. Kung tayo'y magbibigay, dati nagbibigay sa Panginoon, nasubok ng sitwasyon, ngayon huminto. Nasusubok ang ating pananampalataya. Nasusubok sa sitwasyon kung ikaw ba ay matatag, kung ikaw ba ay magiging stable sa ating Panginoon. Kaya nung nag-decide po kami
na gawing 10% ang aming offering, stable po yun. Hindi po namin binawasan. Kahit sabihin namin, kahit anong sitwasyon na dumating, kahit anong problemang dumating, basta para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Basta nangako ka na ibibigay mo yung 10%, ibigay mo. Sa kapagkat pag hindi mo inibigay, ikaw ay may kasalanan sa Panginoon. Sapagkat ikaw at ang Panginoon ang nakakaalam ng bagay na yun. Ang relasyon mo sa Panginoon at ikaw ang nakakaalam kung ang relasyon mo ba sa Panginoon ay matatag o hindi matatag. So pangatlong indecision ay sanhi ng indecision ay unstable spiritual. Ang sabi sa Mateo 4, chapter 4, verse 4, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang pagkain ng ating espiritual ay salita ng Diyos. Kapag hindi natin pinapakain ang ating espiritual, manghihina. Kaya po tayo pinagdi-devotion araw at gabi upang ang ating espiritual ay makakain ng salita ng Diyos sa araw-araw at gabi-gabi. Ang instruction ng Diyos at tagubilin kay Joshua ay tagubilin sa atin na magbasa ng salita ng Diyos. Nang sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo yon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at matatagumpay. May tagubilin ang Diyos upang tayo'y magtagumpay. Patuloy na magbasa at pag-aralan ang kanyang salita, sundin ang kanyang salita, at kung ano ang sinasaad ng salita ng Diyos, kung ano ang sinasaad ng Biblia. At magpakatatag at tibayan natin ang ating loob. Sapagkat yung task natin dito sa mundo ay hindi madali. Kaya yung guide natin ay magbasa sapagkat ang Biblia ang guide natin upang tayo ay magtagumpay. At isa pang nagpapatatag sa ating espiritual ay ang pagdalo sa gawain ng Diyos. Ang sabi sa Hebreo chapter 10 verse 25, at huwag kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon nakikita natin, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Sinasabihan tayo na huwag kaliligtaan ang pagdalo ng pagtitipon gaya ng Sunday service, ay araw ng pagsamba sa Diyos. Sama-sama tayong nagkakatipon upang sambahin at papurihan siya pag-araw ng Sunday. At ang prayer meeting, isa rin pagtitipon upang sama-sama na dumulog sa Diyos at iba pang pagtitipon na nagpapatatag sa ating espiritual. Ano ang kailangan natin upang tumatag ang ating emosyon, tumatag at lumalim ang ating relasyon sa Diyos, at lumakas ang ating espiritual. At ito'y katulad din ng may sakit. Kapag ang may sakit kumonsulta sa doktor at binigyan ng resita sa gamot. So, yung may sakit, binigyan na siya ng resita,
nasa sa Kanya kung bibilhin niya yung gamot o hindi. So, ang ating resita na ibinigay ng Diyos sa atin ay wisdom. Ang karunungan ng Diyos ay isang bukal ng buhay na nabubuhay tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ito'y walang katumbas na halaga. Ang karunungan ay walang katumbas na halaga. Amen. Sapagkat ang karunungan ay mula sa Diyos na ipinapasok niya sa ating isipan. Kapag ikaw ay nakakapag-isip ng magagandang bagay, magagandang salita na nasasambit mo, ito'y galing sa Diyos. Ito'y bigay sa iyo ng Diyos. Pero kapag ikaw ay nagsasalita ng mga bagay na walang katuturan at hindi naging kalulugod sa Diyos, iba ang may bigay. 3 hakbang para makakuha ng wisdom. Ang sabi sa Santiago ay, ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, tapos kama. May kama yun. Tapos number 1, admit our need. Aminin natin sa ating sarili na talagang kailangan natin ang karunungan mula sa Diyos. Ang karunungan ay mahalaga sa ating mga pananampalataya. So, ang definition of wisdom, seeing life from God. Mayroon nakikita sa atin mula sa Diyos. Hindi lahat ng mananampalataya ay nagkakamit ng wisdom kahit hilingin mo pa siya. Bakit? Because of pride. Nahadlangan ng pride kung bakit hindi makapasok ang ating isipan ang wisdom. Minsan ang tao proud sa kanyang sarili. Mapagmataas. Siya laging bida. Ayaw tumanggap ng pagkakamali. Minsan, kapag nasaktan yung ating pride, kapag nasagi yung ating pride, nasasaktan ang ating kalooban. Pag tinamaan yung ating pride, ano ang mararamdaman nyo? Masasaktan po yung ating pride. Halimbawa, pag may sinabing ating kapatid at nasagi ang iyong pride, masasaktan ka. At pangalawang hakbang para makakuha ng wisdom ay ask for God. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, di ba kama? Humingi siya sa Diyos. Humingi siya sa Diyos. Ang sabi sa Proverbs, chapter 2, verse 6, sa Good News Translation, it is the Lord who gives wisdom, from Him come knowledge and understanding. Sa Tagalog, ang Panginoon na nagbibigay ng karunungan mula sa Kanya ay may kaalaman at pangunawa. Ang wisdom na dumarating sa atin ay may dalawang paraan. Ang wisdom ay regalo ng Diyos. At pinagkakalooban lamang ng Diyos ang wisdom ang isang taong kanyang kinaluludan. Isa si Haring Solomon ay pinagkalooban niya ng wisdom instant. At ang pangalawa ay nakukuha natin sa pag-aaral at pagsaliksik ng salita ng Diyos, ang Biblia. At kung ito'y ating naunawaan at naiintindihan, ito'y nagbubunga ng karunungan. Tuwing tayo'y magbabasa ng salita ng Diyos,
hilingin po natin sa Diyos yung kaunawaan sa Kanyang mga salita upang maintindihan natin ang lahat ng nasasaad sa Biblia at sikapin natin ipamuhay ito ng may kabanalan. Ang kaalaman at pagkaunawa ay nagbubunga ng karunungan. Knowledge plus understanding equals wisdom. So yung pangatlo na hakbang para makakuha ng wisdom, anticipate. Ang sabi, ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. So, maniwala tayo at hindi nag-aalinlangan. Asahan natin na ipagkakaloob ng Diyos ang ating hinihinging karunungan. So, ang sabi sa Hebreo, chapter 11, verse 6, at hindi kinalulugan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. At totally transform ang ating buhay. Wala na yung dating pagkatao at napalitan na ito ng bagong pagkatao. At lahat na naghahanap sa Diyos ay may gantimpalang tatanggapin. Lahat na nagkukumit sa Panginoon. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58 ba yun? Yung hindi nasasayang ang yung 58 na hindi nasasayang ang ating pagpapagal sa ating Panginoon. So, po natin yun, ang kinin po natin na ang lahat ng ating ginagawa sa Panginoon ay hindi nasasayang. Ang promise ng Diyos, ipagkakaloob ng Diyos ang karunungan sa mga taong Kanyang kinalulugan at humingi ng karunungan sapagkat ang Diyos ay saganang nagbibigay at hindi nanunumbat. So, yan lamang po at maraming salamat at naway mayroon po kayong natutunan sa ating mensahe ngayong umaga. God bless po.